Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May concert pala mga kababayan kagabi, yung mga supporters ni Digong sa Davao. Yan o, 5 buwan, isang sigaw. Si Bongo. Ito yung report ng Philippine Star. Sabi dito, individuals attend 5 buwan, isang sigaw free Duterte concert organized by supporters of former President Rodrigo Duterte in Davao City on Friday. The event was a call to bring back Duterte to the country. It was attended by his grandsons, acting Vice Mayor Rigo Duterte and Congressman Omar Duterte. So may pa-concert pala sila. So happy 5th Mansari. 5 buwan na pala si Digong sa dahig. Itong 5 buwan mga kababayan, sa susunod niyan, 5 taon na. Ano ba? 5th anniversary pag 5 taon. Pa-concert uli kayo bilang selebrasyon sa kanyang pan-5 taon. Kasi po yung trial, aabutin siya ng ang estimate po, yung kay Laila de Lima po, umabot ng 7 taon. So, si Digong kasi yung kanyang mga abogado, may mga delaying tactics. Lalong madidili, may delaying tactics po eh. Baka abutin daw, mga kababayan, ng 8 taon. You see? Anyway, mabilis lang po ang paglipas ng mga taon. Kinaya nga ni Laila de Lima. So, kung 8 taon siya, manos na si Laila de Lima. Ang masaklap kung halimbawa, hindi lang 8 taon, lifetime na po ang sentensya kay Digong kasi malakas yung mga ebidensya po. And in fact, i-update ko kayo mga kababayan ng kanyang kaso. Nandun ngayon, sina Sara Duterte, Katie Duterte, pati si Pulong, pumunta doon. Kasi palapit po yung pre-trial hearing. Ayan balita mula sa ABS-CBN, more than 300 apply to participate in Duterte ICC case as drug war victims. Higit 300 na biktima ng war on drugs ang nagsumiti ng aplikasyon sa ICC para makasali sa gagawing paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. This is, it said, was a limited number against the number of victims who wanted to participate. So itong confirmation of charges hearing on Duterte's case is provisionally scheduled to begin on September 23. The registry said the Victims Participation and Reparation Section or BPRS has been working to inform and assist victims, particularly those who were previously involved in earlier court proceedings. Ito po yung sabi ni Attorney Cristina Conti na Assistant to Counsel for ICC, isang human rights lawyer. Sabi niya, handa na ang mga biktima sa pagdinig ng kaso ni Duterte sa Setyembre. Tutol pa rin sa interim release o anumang pag-diskaril o pag-udlot ng proseso. So nakatagdang maganap ang confirmation of charges hearing sa kasong prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte sa September 23, 2025 sa The Hague, Netherlands. Handa na niya mga biktima para rapin si Digong sa ICC at kumprontahin ang alaala ng malagim na patayan at pag-abuso na naganap sa kanyang pamumuno. Inaabangan na ng mga biktima ang resulta ng application to participate na bahagi ng proseso ng ICC. Nagsisimula ng isumite sa mga WES ang listahan ng mga aplikante na tanggap o hindi ayon sa mga panuntunan. Tanga ng mga matatanggap na victim of the case ang interes ng libo-libong iba pang biktima ng mga pagmamalabis ni Duterte. So tingin natin mga kababayan, tuloy-tuloy na ang magiging trial kay Digong
at malamang yung kanyang application for interim release to an undisclosed country, ibasura lang po ng mga judges. Kasi po, kitang-kita ng mga judges po yung pinagagawa ni Sara Duterte na ikot ng ikot sa kung saan-sang bansa para i-pressure ang ICC na i-release, bring him home. So itong mga rallies po, pati itong latest na ginawa kagabi, doon sa Davao na may free concert sila, nakakatulong po yon para hindi pagbigyan. Baliktad yung epekto. Para hindi pagbigyan. Lalo na po yung araw-araw na ginagawang humba rally. Ano ba? Humba rally dyan sa Dahig. Ayaw na pong umuwi yung mga kakarampot na supporters ni Digong. Nag-camping na po doon. Ang grupo ni Harry Roque. So nakakatulong yon, magagababayan ng mga ginagawa nila para hindi pagbigyan yung interim release. Talaga niyang magulo. Hindi ba? At saka sigurado, pati yung nasabi nilang undisclosed na bansa, tulad nung nag-attempt sana sila, Australia at Belgium, dininay po. Kasi siyempre, imbis tahimik yung community, nagulo. Tulad doon sa Dahig, mga kababayan, nag-camping na sila doon. So sabi dito sa post ni Attorney Conte, ang participating victims ay formal na magiging bahagi ng proseso at palagi ang hihingan ng kanilang pananaw at pag-aalala, views and concerns. Hindi nila kailangang personal na pumunta sa Dahig, kakatawanin nila ang team ng victims' legal representatives sa mga pagdinig ng kaso. Tiwala kami na may magiging kaayusan sa bahagi ng mga biktima at ng mabubuong team ng legal representatives para sa nakatagdang pagdinig sa isang buwan. Tiwala rin kami na handa ang prosecution. Sa confirmation hearing, ilalatag ng prosecution ang kabuuang paratang laban kay Duterte. Pagkakataon ito para ipakita ang ebidensya at isuma ang mga argumento upang kumbinsihin ang mga huwis ng pretrial chamber. 1. Na ipagtibay ang sakdal at abrobahan ang pinanasaklaw ng kaso. Mayroon daw 2 testigo na ipapatawag ang prosecution. Titindig naman ang legal team ni Duterte laban sa pagtutuloy ng kaso. Nagpaiwatig na ang kanyang legal counsel ng inisyal na direksyon ng depensa at nagsabi na wala silang witness na iuupo. Bala na may binabanggit sila sa mga nakaraang submission na may balagi di umano sa confirmation hearing sa Setyembre. Yan ang sabi ni Kaufman. Wala silang iharap na witness sa kampo ng defense. Isabi nga natin, baka wala man kasing gustong tumistigo para idepensa si Digong. Ang hirap kasi pong idepensa si Digong. Kasi po, yung ebidensya, mula mismo sa kanyang bibig, yung kill order. O diba? Paano mo kukontrain yung mga sinabi ni Digong mismo? Recorded po ng mainstream media, saka ng government media, and it's all over sa YouTube. So ang pinakamalakas na ebidensya laban sa dating Pangulo, yung sarili niyang bibig. Pinahamak niya yung sarili niya dahil sa kanyang kayabangan. Di ba po? Kaya walang witness yung defense na iharap kasi siguro wala man makuha. Nasa interes ng mga biktima at publiko ang matuloy ang hearing sa September 23, 2025. Uhaw tayo sa katotohanan at pananagutan, bitin tayo sa paglilitis na disin sana ay pantay at patas. Sa lagay ngayon, ang kaso ni Duterte sa ICC ay isang natatanging pagkakataon para makamtan ang hustisya, hindi lang para sa iilan kundi para sa mas nakararami. Dapat maging mapagmatsyag tayo sa anumang magdidiskaril o mag-udlot sa proseso. Sa diwang ito,
binibigyang diin ng mga biktima ang pagtutol sa pansamantalang paglaya o interim release ni Duterte. Masinsinang pinagandaan ng mga biktima ng kanilang mga abogado at ang kanilang mga taga-guyod, taga-suporta ang araw na naitakda. Personal man na dadalo sa korte o manonood sa live stream ng hearing, pagbubuklo rin nawa tayong lahat ng pag-asa sa mas makatarungan at mas makatwirang lipunan. Sanggunian, Attorney Nery Javier Colmenares, legal na tagapayo ng mga biktima ng giyera kontra droga sa ilalim ng Rights for Life and for Rights. Yan yung kanyang press release, mga kababayan. Pero relax lang po si Sara Duterte. Ayan si Sara, oh. Relax na relax. Tingnan ninyo ito. Tadaan ta mo og surprise, guys, ha? Ready na mo? Ready na? Ready na mo sa surprise? Surprise! Surprise niya, Sandro. Yan, oh. Ayan Brand pa, ng ano? Surprise! Sandro, surprise daw. Tadaan ta mo og surprise, guys, ha? Sandro Marcos. Ready na mo? Kapangalan Ready na? yung brand po. Ready na mo sa surprise? Surprise! Surprise! Ayan pa, another surprise! Sandro, brand po ng sapatos ayata o bag. Tadaan ta mo og surprise, guys, ha? Yan, sabi ng mga nag-react, si Mary Jane Niniel. Sandro is considered a luxury brand. It is a friends ready to wear fashion label known for its sophisticated and chic Parisian style. While it's often described as accessible luxury, it sits within the luxury market, offering high quality, well-designed pieces with a premium price point. Nangaasar si ano? Nangaasar si Sara. Inaasar si Sandro. I-surprise niya ako sa inyo. Relax na relax po. Sabi ni Chel Santos, kaya daming kurakot ng mga bangag kasi gusto nila gumawa. Gusto nila ginawa ng mga branded name ni Sandro. Mag-Calvin Klein na lang. Ako, American brand pa. Sabi ni Bok Guerrero, yan gawain na ba ng BP yan? Buang ka? Sabi ni Alan Borja, may toyo ka na, baliw. Baliw ka na, baliw. Sabi ni Lilia Robosa at saka si Este Contingio. Sabi ni Wilfredo Concha, ang lakas manira ng baliw. Sabi ni Cesario Sapanta, malala ng utak nito. Sabi ni Malo Palad, ginagamit yung pera ng taong sa negosyo. Bakit si Sara hindi siya umamin sa ginagawa niyang kabalbalan? Nasa na yung pera ng DepEd na para sa mga batang dapat nagkinabang? Huwag maghugas ng kamay. Dapat bago nyo pulaan, yon iba i-check nyo na ng sarili ninyo kung wala kayong bahid ng dungis. Sari-saring reactions, mga kababayan. Nandun na yung magkakapatid, mga kababayan. Si Pulong, pati si Kitty Duterte. Ito yung interview ni Harry Roque. Of course, yan yung special request niya is makita niya yung apat niya anak. Kailan po kaya makakarating si Acting Mayor Bastet? Ewan ko, pero text namin maya, tanungin namin. Pero I know malapit na yun kasi nag-open na rin siya ng Kadayawan doon and ginano na niya yung biyahe niya papunta dito. Ano naman po mga napag-usapan ninyo ngayon? Si Harry Roque Actually, no, I nagtatanong. was the latest to arrive today. Nag-interview. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun nakaupo sa sahig, nagmamasahe na ng paa. As usual. Kasi nag-crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, sabi niya oh, he's so gynae, pero he has a big heart for his family. So, ayun, pagpasok ko, nagmamasahe sa papa namin si Manong Pulong, and then si VP naman, she was briefing him sa mga updates sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about politics kasi syempre that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control Anong project. sabi ko? Flood control lang dapat Ayun, yung madami siyang tanong about flood it, but of control sa course, Davao. may
limits din sa pwede namin pag-usapan. Yung sa- 51 video na And, pork barrel shifted niya. in family matters, mga bilin niya sa amin magkakapatid. Of course, may instruction siya sa bawat isa, especially kay Manong as the eldest son. Pero sabi naman namin na, di bale, hintayin mo na lang si VM Sebastian kasi papunta na rin siya. And so, you can instruct us na sa mga bilin mo sa amin ang Can you share anything kung ano yung mga bilin? Yung mga hindi naman to personal. Ano naman, yun pa rin, the first thing talaga no is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung yung pamilya mo. So he always reminds us to take care of each other as siblings and to look out for each other, Uy, ang tinudana no, kay wala ko kaligo na po dron kay isabayan ako si Papa para ganado siya kay Kuha mo may ligo. duha mi way ligo. So yes, yan yung bilin niya talaga sa amin. Take care of each other, look out for each other, and always remember the value of family. Do not stray away from his teachings. Kung ano yung mga sinasabi niya, yun yung dadalhin namin hanggang. And do your thing though. Do my thing. Malabo yung value of the family. Kasi binuking mismo ni Pulong na ang girlfriend ni tatay niya, 13. Paano ka magsasalita? Walang credibility na magsalita ng value of the family. Si Digong, kasi una si Kitty, anak sa pangalawa. Di ba po? Pagkatapos sinabi pa ni Pulong na other than yung mga kilala natin, may 13 pa pala. 13 lahat. Kasama na siguro si Anilet. You see? So, paano mong papaniwalaan yung sinasabi ni Digong na you have to value the family? Extended family, multiple family. Kaya yung mga statement ni Digong, mga kababayan, lahat kontra-kontra, bangga-bangga po. Hindi mo na kailangan ng signature. Tuwan-tuwa si Harry Roque, tawag-tawa. Okay. With the marching order, we'll do it. Ibig sabihin po niyan, dapat matanggal na si Pangat. Anyway. Ito daw yung mensahe ni Digong kay Harry Roque, do your thing. Ang reading niya, may marching order sa kanya. Yung dating Pangulong Digong, with the marching order niya, I will do it. Ibig sabihin po niyan, dapat matanggal na si Bangag. Referring sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na ang tawag niya Bangag. Bangag. Iwi. So lantaran, mga kababayan, ang plot nila to topple the Marcos government. Seditious statement. Madadagdagan yan, mga kababayan, ng ang kaso ni Harry Roque. Hindi lang yung qualified human trafficking kung saan siya pugante, wanted ngayon. Dapat matanggal na si Bangag. I will do it. Ibig sabihin po niyan, dapat matanggal na si Bangag. Sige lang. Para patong-patong na kaso yung kakarapin po ninyo. O diba? Kaya sabi ni tanginang ko, uto-utong pugante. Sabi ni My Love, Kailangan pa kasi sabihin yon, kaya nakapaghanda ang kalaban. Yung sobrang daldal, hindi na rin nakakatulong, kaya ginagawan kayo ng mga kaso dahil sa sobrang daldal. maganda yan. Dumaldal lang kayo ng dumaldal para tuloy-tuloy ang paglubog ninyo. Di ba? Sabi ni Mariam, kasuhan mo kung anong pinaglalaban mo, bading, para malaman ang totoo. Huwag puro kuda sa social media. Ipa-impeach mo gaya kay Sara Lustay. Huwag yung puro kuda. Sabi ni Jinjin, malala na talaga itong si Roque. Sabi ni Genesis Abo, bumalik ka na sa Pinas para mapatanggal mo si BBM. Sabi ni Darwin, ibig sabihin nun, ayaw na niya makakita ng bading. Humbading. Sabi ni Alan Sinatin, do your thing. Ibig sabihin yan, bahala ka na sa buhay mo, mabulok ka dyan.
Sabi ni Grayson, hanggang pangarap na lang kayo na matanggal si PBBM na marami nang nagawa sa buhay ng mga Pilipino. Sabi ni Rowsley, kung ang sinabihan ng bangag ay si Dig, siguro manggagalaiti na naman sa galit tong mga DDS. Okay lang kung sila magmura at mambuli, pero kung sila naman pinatatamaan, gulo ka agad. Sabi ni Ariel Caspillo, mukhang may mental breakdown na siya. Sabi ni Ian Chua, kumain ka ng umba, tirador ng umba, uwi ka na akla. Sabi ni Lucas, ibig sabihin niya, narapin mo na kaso mo ng mag-isa kasi wala kang silbi sa mga Duterte. Humbading. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapaid po sa mga pulses at mga kaso-kasuan. Mainam po ito sa mga pains. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor actress Maritoni Fernandez. Yan pa yung iba pang mga celebrity endorsers. Napakarami. Maritoni Fernandez, Piodo Pascual, Heart Evangelista, Alden Richards, Marian Rivera, yung Korean actor na si Ji Chang-wook, Andres Mulak, Natasha Mulak, Carlos Yolo, pati si Ismolaudi po. Pwede kayo na magnegosyo nito mga kababayan. Be healthy, be wealthy. Sa mga gusto na mag-business nito po, message nyo po yung aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika.